Welcome po sa hapong ito, sa ating pong unang araw ng ating pong pagdiriwang ng ating anibersaryo. Kaya doon po sa mga kapatiran, sa mga miyembro ng Jesus the Only Way Family Church, happy anniversary po sa inyo. Tayo po yung manalangin sa oras na ito, ang samahan tayo at gabayan tayo ng Panginoon sa 3 araw na ito na ating Revival Crusade. Ama namin Diyos, kami po yung lumalapit sa iyo at nagpapasalamat bagat muli ay pinahintulot mo, Panginoon, na makarating kami, Panginoon, sa taong ito ng aming pong pagdiriwang ng anibersaryo ng Iglesia. Panginoon, salamat po sa mga taong ginamit mo. Salamat, O Diyos, sa mga taong niligtas mo, Panginoon Diyos, upang makasama namin, Panginoon, sa pagsamba sa iyo at sa pagdiriwang ng anibersaryong ito, Panginoon, sa ika-4 na taon. O Diyos, salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa pagpapala na lahat namin pong natanggap mula sa iyo, Panginoon, sa mga provision, Panginoon, namin pong natanggap sa pagmiministeryong ito. Salamat, O Diyos, sapagkat pinahintulot mo, Panginoon, na sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon Diyos, ay muli ay may pahayag ang kabutihan mo sa aming pong mga buhay, lalong-lalo na sa mga miyembro ng Jesus the Only Way Family Church. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Kung
glorify your name, God. Hallelujah. Nagtili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy nating damhin ang kanyang presensya. Tunay nga ang napakasarap. Napakasarap umawit sa kanya. Kahit anong mga pagsubok, kakayanin. Malalagpasan basta kasama siya. Glorify your name, Lord Jesus. Purihin ka at sambahin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka at sambahin, Jesus. Praise you, O God. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw ang lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw
ka, Panginoon. Ikaw lamang may taas namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, God. Blessed day, everyone. I'm Rachel Anbidal, and this is the story of how God leads me to the right path. When I was a child, our daily routine every Sunday are went to church, mall, and restaurant. Honestly, during those days, even we're there to listen and pray, all I want is to end that preaching. Because afterwards, we're going to our favorite restaurant. Tingin ko yun lang talaga yung dahilan kung bakit gusto ko na talaga siyang matapos. Siyempre, after nun, kakain kayo sa labas. Siyempre, ang sarap ng food nyo. Tapos, punta kayo ng mall, magagala-gala kayo doon. Tapos, bibili kayo ng mga gusto mong gamit. We grew up na naniniwala sa mga santo, sa mga Santo Niño, Lady Manawag, yung mga rebulto ni Papa Jesus, ganyan. Tapos, every year, pumupunta kami ng Our Lady of Manawag sa Pangasinan. Walang mintis yun, taon-taon yung pinupuntahan namin. Ang gagawin namin doon, bibili kami ng langis. May langis kasi sila na maliliit na nasa bote. Bibili kami noon kasi parang hiling-hiling nga daw yun dati. Tapos, bibili din yung papa ko tsaka mama ko ng Mama Mary, ng ganyan. Bibili sila ng ganon. Tuwing pupunta kami yun noon. Tapos yung mga bimpo namin, ipapahid namin siya doon kay Papa Jesus. Pagpahid namin na ganon. Kasi healing nga yun. Pag may mga sakit yung anak ko, pinapahid ko yun sa mga anak ko. Lumaki kami sa paniniwala na gano'n na hindi pala, parang mali pala. Hindi lang parang, mali talaga. Mali yung mga paniniwala namin na gano'n. Kasi ayon sa Exodus 20, verse 3 to 6, nasa 10 utos siya. Verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughong Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So alam nyo na. In school, during my elementary and high school days, I'm a top student and good in academics. Wow, galing. But when I was in college, my ways goes to the wrong path. I cut classes and drank with my friends. I enjoy the pleasure of having many friends around me. Because I believe in fairy tales and happy ever after, I asked God to give me a sign. And that's lead me to my ex-boyfriend, now my husband, Stanley Vidal, with my 2 kids, Kian and Kenshin. Way back 2011, God gave us a trial. My firstborn child, Kian, had a dengue at the age of 8 months. He admitted in a hospital. That time, I asked God to heal my son. Because I believe in the power of prayer, I sent text messages to all contacts in my phone and asked them to please pray for my son. The doctor said he need a blood transfusion. Within only 12 hours, God healed my son. Hindi natuloy yung blood transfusion kasi that time, tumaas yung platelet niya. Praise God. Within that span of time, he immediately recovered and went back home. Because of my happiness for my son, I forgot God again.
I forgot that He answered prayer. He's been there for us for 24/7. We're so busy doing our lives repeatedly. Eat, work, sleep. Ganun naman tayo eh. Pag kailangan lang natin siya, doon lang tayo nagdadasal, doon lang tayo nakikipag-usap. Ang dahilan? Syempre para tulungan niya tayo. Pero pag umu-okay ba tayo? Nagpapasalamat ba tayo sa Kanya? Pag umu-okay na ba tayo? Nandyan ba tayo at patuloy nang ginagawa lahat ng utos niya? In year 2013, I found a company whose worship Him. My boss is a Christian and we did Bible study every other Friday. Pero parang wala pa din eh. Parang wala lang. Mag-aaral ka tapos kinabukasan. Wala na, nakalimutan mo na. In 2016, I decided to resign. Nakagawa ako ng desisyon na pagsisisihan ko sa huli. And since then, we started to struggle a lot financially. Nagkautang-utang kami. Dumating din kami sa point na halos walang-wala talaga kami. Parang 2 piso lang, ganun. Minsan wala pa. Maswertehan mo na kung meron kang 2 piso sa bulsa mo. Laging overbali nun yung si Habi. May mga gusto kang kainin na masarap. May gusto kang bili na gamit. Pero walang maipambili. One day, I started again reading the Bible. In Matthew 6, verse 25 and 33 to 34 says, "Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?" Verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble." Start then, I ask God to forgive all my sins. Sabi ko sa Kanya, siya na yung bahala. If ano yung will niya na mangyari. Then one day, I got a call from my former employee. And they asked me to come back. At yun na nga nangyari. Thank God. I got a job again. Every other Friday, I join again a Bible study. My co-worker asked me to try to attend worship service. At sabi ko sa kanya, oo, sige. Pero hindi ko naman ginagawa. Nakakalimot na naman ako. In Matthew 6, verse 24, "No one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and the mammon." Parang you cannot serve God and money. So, pipili ka sa dalawa. Siyempre, pili ka dun sa maglilid sa'yo sa eternal life. Last year, March 2019, I decided to try to go to worship service. I first asked Alan to join me, but he refused. So, I go with Kian. That day, I commit myself to Jesus. I ask God for His forgiveness.
again and repent. May kakaiba akong naramdaman. May saya sa puso ko. That day, I also decide to receive Christ as my Savior. Napakalaki ng kasalanan ko sa Kanya. Napakalaki ng mga pagkukulang ko. In John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." God loves me. Mahal niya ako. Ibinigay niya ang nag-iisa niyang anak para sa atin, the Son of God, Jesus Christ, the second person of the Trinity. One God who exists in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. To make this long story short, masyado na kasing mahaba. Sa pagbalik ko dun sa work ko ngayon at paglapit ko kay God, unti-unti kaming nakabangon. Nabayaran lahat ng aming utang. Bonus pa, nakabili kami ng mga gamit na pinapangarap lang namin. Nakabili kami ng aircon. Hindi lang window type pa, split type pa. Wow. Thank God. God's will at grace talaga. Ngayon nagka-pandemic, but still, nakasurvive pa din kami. Actually, yung magising ka sa umaga pa lang big blessing na yun eh. Na naka-exist ka pa, buhay pa ako. Buti buhay pa ako, di ba? Siyempre, yun ay dahilan because God loves you. God loves me. At ang hindi ko rin mapaniwalaan kasi yung husband ko, dati inaaya ko lang siya na mag-worship. Pumunta ng mga worship service. And he said no. No talaga. As in no. Mga pangalawang punta ko nga ng worship service nun, hindi pa rin siya sumama. Ang sinama ko naman yun yung anak kong isa, si Kenshin. Tapos, yung pangatlong punta ko sa worship service, thank God, praise God, sumama na siya. Yung sinasabi niya sa akin na Katoliko siya at hindi ko siya mapapapunta sa mga worship service na maging Christian, hindi yun natupad. Naisama ko siya sa worship service. Ang laki ng pasalamat ko kay God talaga dahil sa pangyayari na yun. Tapusin na natin. I'm Rachel, once lost, now found. Once went through a wrong path, now lead to the right direction. Lead to the only way, to our Lord Jesus Christ. Don't just believe, know God. To God be all the glory. Thank you very much. Amen. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. First of all, happy anniversary, Jesus, the Only Way Family Church International. Gusto kong magpasalamat sa privilege na binigay ni Lord na makapaghandog ng awitin para sa Kanya and para sa inyo. Before I start, I just want to share something. I want to thank God sa lahat ng ginawa niya for the past 10 months. That despite of all things that have happened or that is still happening right now, He remains faithful. Tunay nga na if you are under His shelter, whatever happens, He will never leave us nor forsake us. Whatever situations that we're facing, in His presence, we have this confidence that we're safe and we're protected. So I just want to encourage each and every one of you, whatever situations you're facing right now,
Just rest in God's presence, because in His presence, it says in Psalms 91 verses 4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and reward.
Tingnan natin ang ating mga sarili, sapagkat ngayon ay makakapakinig tayo ng pangangaral mula sa Saudi. Opo, international na po tayo. Nais ko pong ipakilala sa inyo, siya po ay aking kaibigan at nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat siya po ay nagpagamit ng kanyang buhay at pinagkatiwalan niya ang kanyang buhay sa Diyos. Kaya naman ngayon ay matunghayan natin ang ating tagapagsalita na siya pong ipakilala sa inyo from Saudi Arabia, Pastor Joby Congrenio. Hello po sa aking mga kapatid dyan sa Jesus the Only Family Church. Happy 4th anniversary sa lahat at ang aking pong pamilya at ako ay bumabati at bumabati sa inyong lahat ng maligayang ika-4 na kaarawan ng ating gawain po ng ating Panginoong Hesus. Gawain po ng Diyos. At po sa mga nakikinig at naabot ng tinig na ito, ng pangangaral na ito, welcome po kayo sa Jesus the Only Way Family Church na matatagpuan po sa Commonwealth, Quezon City. Alam niyo po ako po ay nagagalak na maging kabahagi ng pagdiriwang na ito. Ka-4 na pagdiriwang ng JOWFCI. Yung sabihin ako ni Pastor Nel na, Pastor, mag-prepare ka ng mensahe para sa darating na anibersaryo. Agad-agad ako nag-prepare. Subalit nag-iisip ako noon kung paano ko i-prepare dahil talagang halos wala akong time. Dahil yung trabaho talagang puyat ako, palagi akong panggabi. But I'm very happy because God has given me a chance to prepare a message to bring to everyone right now. Ito na nga po yung aking pong nagawang mensahe na pinili ko. Ito po yung pinanalangin ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano po ba yung mensahe na dadaling ko sa mga kapatid sa Quezon City? Excuse me. At halos 2 weeks akong nagpe-prepare nito. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko at ako yung nanalangin at humihiling sa Panginoon na bigyan niya sa akin yung mensahe na talagang karapat-dapat. Although lahat ng mensahe mula sa Bible ay karapat-dapat, talagang mabubusog ka. I mean to say, yung talagang the best para sa pangangailangan ng bawat isa. At ito nga ay napili ko, talagang kakaiba talaga. Pero bago pa tayo mag-umpisa, bago ko pa ibahagi ito, nais ko munang hilingin ang bawat isa na tumayo at tayo po yung manalangin. Samahan niyo po akong manalangin sapagkat hindi ko po kaya ito kung wala po ang ating Panginoon Diyos, ang kanyang kapangyarihan. At sa suporta po ninyo at sa pananalangin po ninyo, sa pagkakaisa po natin, hilingin po natin ang banal na Espiritu ng Diyos ay bumaba sa ating kalagitnaan at talagang kumilos sa mga pangyarihan. Okay, let us pray. Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, so that we forgive sins against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. In time, in your kingdom, for your glory, forever and ever. Panginoong Diyos na banal, Diyos ng bansang Israel, Diyos ng karamihan, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na banal. Sa oras na ito, Lord, kami po malapit sa iyong trono. Nagpupuri, Panginoon, nagpapakumbaba at ikaw, Lord, ang patuloy namin itinataas bilang aming Diyos sa aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, hiniling po namin na patuloy mo po kami samahan sa aming pagkakatipon. Ikaw, Lord, Panginoon, patuloy na kumilos sa mga pangyarihang paraan sa bawat isa. Ikaw, Lord, ang mahayag, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. At ang mensahe, Lord, na aking pong dadalihin ng Diyos sa oras nito, Panginoon, yung pong hipuin.
Bigyan mo ng kapangyarihan dakilang Diyos at dumalo ito, Panginoon, may pagpapala, Diyos, at kasaganaan para sa bawat isa. Ang mga may problema, ang mga may suluring, Panginoon, ano man ang pangailangan ng Diyos, hallelujah, ay yung ipagkaloob, Panginoon, sa magitan ng mensahe. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan ng Diyos sa iyong banal na salita. At hiniling po namin, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Lord God, at umiro sa Diyos sa oras na ito, sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon God. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Napakabuti ng Panginoon. Pagka tayo ngayon ay nasa ika-4 na taon na. Ibig sabihin, ang gawain ng Diyos na itinatag sa lugar na ito ay tumusulong. Buhay, kumikilos ang Diyos. Kumikilos ang kanyang banal na Espiritu sa gawain ito. Ihihipon niya yung mga mananampalataya, ihihipon niya yung mga kabataan, ihihipon niya yung mga magulang, yung mga mag-asawahan na patuloy na sumuporta para sa ikasusulong, ikalalawak at ikatatatag ng kanyang gawain sa lugar nito. Kaya purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya. Hindi po natin kayang gawin ito kung wala po ang kapangyarihan ng Diyos. Without the power of God, we cannot easy. We can able to do this. Whatever we did without God in our life, without this ministry, the Spirit of God, nobody can victory. At sa oras na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo isang tao. Isang tao na kung saan kilalang kilala. Siya po isang propeta. Propeta na kung saan may kakaibang estilo ng paglilingkod sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay kakaiba. Kakaiba sa mga propeta na kung saan tinawag ng Diyos, pagkat marami po ang namangha sa propetang ito. Walang iba kundi si Propeta Jonas. Nais ko pong ipangaral, nais ko pong basahin sa inyo ang 4 na chapter, pero ang babasahin lang natin ay chapter 1. Kung meron po kayong pagkakataon na basahin yung chapter 2, 3, and 4, sa bahay niyo lang po sapagkat napakaganda po ng kwento na ito. Malaking tulong po sa ating pamumuhay ang buhay ng propetang ito na si Jonas. At nais ko pong sabihin, magsabay po kayo sa akin. Sundan niyo po ako. Sabi po rito, English po yung babasahin ko kasi wala po akong Tagalog na Biblia. English po ito. Pasensya na po kayo. At sabi po sa unang verse, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid a fair rope and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay, and was fast asleep. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, and so be that God will take upon us that we perish not. And they said everyone to his fellow, Come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Let us continue to read.
Verse 8. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thine occupation, and whence comest thou? What is thy country, and of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew, and I serve the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the man knew that he prayed from the presence of the Lord, because he had told them. Verse 11, They said unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea rolled, and was tempestuous. And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea, to shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Nevertheless the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea rolled, it was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord, and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Ayan po. Alam natin ang kwento tungkol sa taong ito, sa propeta ng Diyos. At alam din po natin ang nangyari. May mangilan-ilan po dito na ilang beses nang inulit na basahin ang aklat ni Jonah. At nakita po natin dito sa chapter 1 verse 1 up to 17 na talagang kakaiba. Hindi siya natakot. Malakas ang loob na suwayin ang Diyos. Kaya dahil siya po'y naduwag, na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya pangaral ang salita ng Diyos o daging ang mensahe ng Diyos sa lugar o sa lungsod ng Nineveh. At kanya itong tinalikuran dahil sa kanyang kalooban. Kaya sa oras na ito, nais kong pamagatan ang aking pangaral ng The Coward Prophet of God, ang duwag na propeta ng Diyos. Some of us already know about prophecy, Prophet Jonah story. At alam po natin kung sino si Jonas. Sabi po sa verse 9, siya po isang Hebrew o Israelita. At alam din natin ang sabi sa 2 Kings chapter 14 verse 25, Jonah is a well-known prophet during the reign of the Israelite king Jeroboam bin Joash. Siya po isang propeta sa kanyang kapanahunan, sa panahon ng paghahari ni Haring Jeroboam ng Israel. He fled unto the Tarshish from the presence of the Lord because of the fear of the Lord. He was evaded from the presence of the Lord. He neglected his duty to bring the message of God unto Nineveh. Unang punto sa nais kong banggitin sa inyo is cowardship matters to us. Ang kaduwagan ay nagbubunga ng pagkatakot sa atin. Ang kaduwagan ay nagbubunga ng pagkatakot sa atin. Maraming malalakas ang loob, hindi natatakot. May mga duwag, pero malalakas ang loob. Subalit itong si Jonah, nakita natin yung karakter niya, na ang kanyang katuwagan ay nagbunga ng pagkatakot. Hingit po sa inyong kalaman, ang Nineveh po ay isang napakalaking lungsod. Ang Nineveh po, ito po ay kapital ng Assyria. Kung sa ating pong panahon ngayon, ang Assyria ito po ay Northern Iraq. At ang Assyria po ay isa sa pinaka kinatatakutan ng Israel. Kaaway po nila ang lungsod na ito.
lahi sa lahi, simula pa, kalaban ng Israel ang bansang Assyria. Maging sa panahon natin ngayon, ilang beses nang dinigma ng bansang Iraq ang Israel ng iba pang bansa, nakalapit ng bansang Israel. Kaya ito po ay mortal na kaaway. At ito po ang pinakamalaking kaaway ng Israel. At ang Syria po, ito po yung mga pagano, mga walang Diyos. Ang Diyos po nila hindi Diyos na sinasamba natin. Ang mga Diyos nila ay multo, hayop, bituin, at kung ano-ano pa na makita nila para sa kanila, ito ay Diyos. At dito po sa nabasa natin, meron po tayong mga makikita. There are several reasons why Jonah would have not wanting to preach God's message in Nineveh. May mga several reasons po. May mga ilang mga kadahilanan kung bakit natakot na duwag si Jonah na pumunta sa Nineveh upang ipangaral ang mensahe ng Diyos sa mga Nineveh. Sapagkat ang Nineveh po ay napakasamang mga tao. Ang Nineveh po ay mga taong walang Diyos. Katulad po na sinabi ko kanina. The first point, the first reason kung bakit ayaw ni Jonas na duwag siya ng pangaral ng salita ng Diyos. Unang-una yung perhaps it was patriotism, pagkamakabayan. Jonah might have wanted the enemies to perish. Ang gusto ni Jonah, mapahamak yung mga taga Nineveh. Kasi kaaway nila yun eh. Kaaway nila yun. Marami iniisip niya, bakit pa ako pupunta ko? Kaaway namin yun. Pinaka-mortal na kaaway ng bansang namin, tapos pupuntahan ko. Kaya isa sa mga naging dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta dahil gusto niyang mapahamak kung anong gagawin ng Diyos sa kanila. Kapag hindi niya ipangaral yung salita ng Diyos, tiyak papatayin ng Diyos yun. Dahil sobra-sobra na ang kasamaan ng mga tao sa Nineveh. Kalawa, perhaps it moral indignation, yung galit. Yung galit niya sa bansang Nineveh, sa lungsod ng Nineveh. At alam po natin kung bakit siya nagalit dahil nga sa mortal na kaaway nila ang bansang Assyria. Gusto niyang mamatay, kaya galit na galit siya. The people of Nineveh was really so wicked. Jonah might have felt they deserved to die. Gusto niyang mamatay yung mga tao sa Nineveh. Pangatlo, perhaps it was racial prejudice o yung panlahing pinsala. Yung mga ginawa ng bansang Assyria sa lahi ni Israel. Yung pinsalang ginawa niya, ito ang nagpaalala kay Jonah kung bakit isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi siya nagtungo sa Nineveh. The Assyrians were non-Jews and despised by Jews. Ibig sabihin, hindi yan mga Hudyo. Sila po yung mga pagano. At ang Assyria po ay nilalait ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At sa tagpong itong makikita natin, madidiscover natin si Jonah, kung anong ugali meron siya. Unang-una, disobedient. Evaded God's will. Tinanggihan niya yung kalooban ng Diyos. Disobedient, sinuway siya, masuwayin siya. Sinuway niya yung kalooban ng Diyos, ipangaral yung salita ng Diyos sa lugar ng Nineveh. Grabe. Pangalawa, lacking love for others.
Kulang siya ng pagmamahal o pag-ibig. Wala siyang malasakit sa mga tao na yon. Napapatayin ng Diyos dahil nakaabot ang kanyang kasamaan nito. Balik binigyan ng chance ng Diyos. Kaya ipinadala siya roon. Sinugo siya ng Diyos sa lugar ng subalit hindi siya sumunod. Kulang sa pag-ibig. Pangatlo, weak anger. Madali po siyang magalit. Mababasa po natin ito sa huling chapter ng Jonah, chapter 4, verse 1 up to 10. Madali po siyang magalit. Nung nag-aral siya, pinangaral niya ang mensahe ng Diyos, yung sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat gugunawin ng Diyos ang bansa niyo kung hindi kayo magsisisi. 4 na pong araw na lang ang nalalabi, magsisi kayo. Pagkatapos noon, nalumbay siya. Nagalit siya. Kaya lumabas siya. Iniisip na siguro, bakit yung ba pinapangaral ng salita ng Diyos dito? Yung mga kaaway namin ito. Nagalit siya, nagtampo siya. Kaya lumabas siya. At alam natin ang kwento nung lumabas siya, gumawa siya ng balag yung dinadaanan ng halaman, yung mga dahon na gumagapang. At nakita ng Diyos yun, ng Diyos ay nagpatubo ng tikayon. So kung sa paano natin ito yung botanical name na kalabasa, gourd, kalabasa. Malalaki po ang dahon ng kalabasa, kaya diyan po ang pinatubo ng Diyos, pinalago para makasuporta sa lamig, sa init ng ulo ni Jonah. Subalit ganun din naman, ang Diyos ay nagpadala ng uod. At saglit ay kinain ng uod yung mga dahon at nawala yun. Kahit kinabukasan pag gising ni Jonah, mainit na, nainitan siya, nagalit siya sa ating Panginoon. Sinisi niya yung Diyos. Pang-apat, easily depressed, madaling malumbay. Madali siyang malumbay, nalulungkot agad siya. Selfish, makasarili. Pang-anim, nagtatanim siya ng galit. Keeping grudge. Ito yung mga ugali, attitude o character ni Jonah bilang isang propeta. Sa atin po mga kapatid, mga iniibig ko sa ating Panginoong Hesus, minsan o kadalasan ang ugali ni Jonah ay nagagawa natin. Tumatanggi tayo minsan, umadalas nga sa kalooban ng Diyos. Tinatanggihan natin ang Diyos. Maglingkod ka, sabi ni Pastor. Sister, brother, maglingkod ka sa Panginoon. Tapos sabihin lang, yes, Pastor. Yes ng yes. Si Pastor naman, follow up ng follow up. Si Pastor naman, Bible study sa bahay niya. Si Pastor naman, hayo ng hayo para puntahan lang siya, para dumalo sa gawain ng Diyos. Pero puro yes, hindi nakikita sa church. Masuwayin. Nagiging kapareho tayo ni Jonah sa ating pamumuhay. Takot tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Takot tayo na maligtas ang kapitbahay natin. Yung kapitbahay natin, na kaaway natin, na tinichismis ang buhay natin, sinisira yung buhay natin. Ayaw natin maligtas. Kahit marami pong tao ang naglilingkod sa Panginoon, ang ayaw talagang maglingkod ng tuloy-tuloy, ng tapat. Dahil may mga kapalit. Ayaw nilang nahihirapan, ayaw nilang nagtitiis. Ang gusto nila, pa-easy lang.
Mga kapatid, napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Amen. Napakasarap po. In what ways are we like Jonah? In what ways are we like Jonah? Subalit ganun pa man, bagamat meron siyang ganung karakter, meron pa rin naman siyang nagagawang kabutihan. Meron pa rin naman siyang nagawang kabutihan sa harapan ng Diyos. Ito po ay makikita natin sa chapter 2. Amen. Nung siya po ay nilunok ng malaking isda at nandun siya sa loob ng tiyan, natuto siyang manalangin. Natuto siyang magpakumbaba sa Diyos. Natuto siyang maging tapat sa Diyos. At higit sa lahat, natuto siyang magpasalamat sa Diyos. Glory to God! Purihin ang Diyos. At sa kabila ng ganyang pag-uugali ng propetang ito, ay meron din pala siyang kabutihan. Hallelujah. At ang ikalawang punto sa nais ko pong sabihin, cowardice breeds to destruction of others. Ang katuwagan ay nagbubunga o nagdadala ng pagkapahamak o kapahamakan ng iba. Makikita po natin yan sa chapter 1, verse 1 up to 15. Alam natin ang nangyari na si Jonah sa sumakay ng barko sa Joppe patungong Tarshish, at sa kanyang paglalakbay, ang Diyos ay nagpadala ng malaking unos, malakas na hangin, na ano pat ang sabi sa Biblia, halos mawasak ang sasakyan ng barko, ang bangka. At ang mga tao, ang mga pasahero, ang shipmaster, yung kapitan, ay nagugulumihanan na. Natataranta na, hindi nila alam ano yung kanilang gagawin sapagkat napakalakas bagyo ang dumating sa kanilang buhay. Nadamay sila. Nadamay sila sa kaduwagan na ginawa ni Jonas. Kanyang tinanggihan ang kalooban ng Diyos, at ang mga taong ito na walang kamalay-malay ay nadamay sa kanyang pagtakas, sa kanyang kaduwagan. Cowardice breeds to destructions of others. In our being cowardice to obey God's will, some people will involve to the rest. Nasasamput sila sa kapahamakan. Napapahamak sila dahil sa ating kaduwagan, sa pagtanggi natin sa Diyos. Katulad ni Jonah, muntik lang mapahamak sa kanya yung mga pasahero, yung kapitan, at yung mga ship crew. Alam niyo po mga kapatid, take note po, kapag tayo sumusuway sa kalooban ng Diyos, nagbabackslide tayo, naisip natin mag-backslide, kapag inutusan tayo ni pastor na mangaral at tumatanggi tayo, na dapat nating ipangaral, dalhin ang salita ng Diyos sa mga tao na wala pang alam sa tunay na kaligtasan o daan ng kaligtasan. Ipinapahamak natin ang kanilang buhay. Akala natin ligtas na tayo, akala natin ang kaligtasan ay para sa atin lamang. Hindi po mga kapatid. Sabagat tayo po dati rin hindi mga ligtas. Subalit purihin ng Panginoon dahil sa mga tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kaluluwa na naging instrumento ng Diyos, naligtas tayo, nakakilala tayo sa Panginoon at ngayon naglilingkod tayo sa Diyos. Nagkaroon ng direksyon ng ating buhay.
Lumawak ang ating pag-iisip, pagkilala patungkol sa Diyos. At ang ating pananampalataya ay naging matibay. Marami tayong nalaman patungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan, patungkol sa pananampalataya. Dahil sa mga tao na nagdala ng salita ng Diyos sa atin. Siguro kung wala nagdala, hindi natin alam kung anong buhay natin. Magulo, hindi masaya, kung ano-ano na lang ang ginagawa natin. Walang direksyon. Kaya mga kapatid, kapag tumatanggi tayo sa kalooban ng Diyos, at dahil sa kaluwagan natin, sa pagtanggi sa Diyos, marami ang nadadamay. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po'y nakakilala, naligtas, naglilingkod sa Panginoon. Isang napakalaking bagay po para sa akin ang mga kilala sa Diyos, ang maglingkod sa Diyos. Kasama ng aking mga anak, ng aking may bahay. Hallelujah. Kaya tandaan po natin, dahil po sa ating kaluwagan, tayo po'y tumatanggi na ipangaral ang salita ng Diyos para ipangaral sa kanila, sa mga tao na hindi pa ligtas, hindi pa alam ang daan ng kaligtasan. Sila po'y napapahamak at maaaring mapahamak ang kanilang kaluluwa doon sa impyerno. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan po nito sa ating Diyos. Mapapansin po natin dito sa chapter na ito ni Jonah, yung 4 na chapter, nakita natin doon kung anong katangian meron ng Diyos. Na sa kabila ng katigasan ng ulo, kaduwagan, pagkatakot, selfish, at kung ano pang pangit na pag-uugali ni Jonas, ang Diyos ay hindi gumibap. Hindi po siya bumigay. Amen? He never thought to give up even though Jonah has been forwarded. Hindi siya gumibap. Hindi niya inisip na gumibap sa kabila ng kaluwagan na ito ni Jonah. Sa kabila ng pagtanggi ni Jonah, sa kabila ng kanyang pagmamatigas. Sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay nanatiling tapat. Naging mahabang pasensya niya. Amen? He kept his patience. Hindi lamang kay Jonah, kundi sa mga tao sa Nineveh. Imagine, ang sabi dito sa Jonah, nakaabot na ang kasamaan sa kanya. Ang sabi sa chapter verse 1, Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, chapter 1 po, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Nakarating na yung kasamaan ng tao sa ating Diyos. Balit sa kabila ng kasamaan ng taong ito, binigyan pa rin ng chance pagkakataon ng Diyos na sila ay maligtas sapagkat sila ay mabuhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nagiging duwag, tumatakas tayo sa trabaho na ibinigay sa atin ng Diyos, akala natin libre na, akala natin lugi ang Diyos. Hindi pala tayo ang lugi. Bakit? Kasi pagdating ng panahon, yung mga tao na kung saan hindi mo binahaginan ng salita ng Diyos ay sisingilin sa iyong mga kamay ang kanilang dugo. Amen. Kaya kawawa po yung mga tao, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos na hindi po nangangaral sa salita. Yung nagiging matulugin, katulad ni Jonah. Ang sarap matulog sa ilalim ng barkong malamig. Tulog siya ron. Ayaw niya ng responsibilidad. Kung minsan ganito tayo, ayaw natin ng responsibilidad, ayaw natin ng tulungan ng church, gusto natin tagapagin lang, gusto natin tagapalakpak. Hallelujah, praise the Lord. Gusto natin tagakaranta na lang. Ayaw natin maging kabahagi sa pagpapalawak ng gawain ng Diyos. Bakit? Mahirap, gastos, yung time mo, yung effort mo,
Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi lumalago sa pananampalataya. Dahil tumatanggi sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ating ikatlong punto sa nais ko pong sabihin ay ito po. Cowardice breeds to motivate Jonah to preach the message of God. Amen? Biro mo yun. Meron din palang may bubunga yung kaduwagan ni Jonah. Mabuti palang dinulot yun yung kaduwagan niya. Amen? Bakit? Dahil sa kaluwagan niya, nagising siya. Nagising siya sa katotohanan. Nagsisi siya sa chapter 2. Nanalangin siya sa Diyos. Nagpasalamat siya sa Diyos. Dahil sabi niyang ganyan. Ang sabi niyang ganyan. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Basahin natin. Sa verse 14 ng chapter 4, ang sabi niya rito, wherefore they cry unto the Lord and said, we beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon the innocent blood, for the O Lord has done as it pleased thee. Hallelujah. Nagsisi siya. Yung kaduwagan niya ay nagbunga ng pagsisisi. Amen? Ito ang kagandahan kay Jonah. Nagising siya sa katotohanan. Iniisip niya wala na siyang pag-asa dahil nasa loob siya ng tiyan ng sa loob siya ng tiyan ng malaking isda. Nilunod siya. At doon sa loob ng tiyan, nagsisi siya. Nagpasalamat sa Panginoon, nanalangin siya. Hallelujah. Kahit ang kaduwagan ay nagbubunga pala. Nagbubunga ng magandang motibo para ipangaral ang salita ng Diyos. Ito ang nagbigay ng motibo kay Jonas, ang kanyang kaduwagan. Sumurinder siya, sumuko siya. Diyos din pala ang pupuntahan niya. Diyos din pala yung babalikan niya. Hallelujah. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ano man ang gawin natin sa ating buhay, nasaan ka man ngayon, naabot ka ng tinig na ito, marahil tumatakas ka sa panawagan ng Diyos sa iyo, marahil sa kang mananampalataya ngayon, na ayaw mong maglingkod sa Diyos, ayaw mong ibigay ang buhay mo, ayaw mong ibigay ang buong buhay mo, ayaw magpagamit sa Diyos. Kapatid, darating ang panahon na ang Diyos na tinataguan mo ay Diyos din na haharapin mo. Sapagkat siya ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos magpakailanman. Ang sabi sa palawas, magkikita-kita rin tayo sa final. Ay yun. Diyos din ang makikita natin sa bandang huli. Kung Diyos ang iniiwasan natin, Diyos din ang haharapin natin bandang huli. Hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. Harap at haharap tayo sa Diyos. That's why I would like to encourage everyone to serve God and give your life unto Him as a living sacrifice, like Apostle Pablo. Hallelujah. Hanggang sa uling buhay, hanggang sa uling hininga, hanggang sa uling patak ng dugo ni Apostle Pablo, binigay niya ang kanyang buhay. Alam niya ang kanyang pinaglilingkuran, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Bagamat mahirap, maraming pagsubok, maraming kahirapan, tagutom, at kung ano-ano pa, ay merong patutunguhan, magandang kapalit o value pagdating ng panahon. Amen. Cowardice breeds to motivate Jonah to preach the message of God. Ito po yung makikita natin sa chapter 3. God allows us to experience some difficulties in life. God allows us
to experience some periods in our life to become mature Christian. God allows us to experience some depression in order to know God's deep inside in our heart. Amen. Na pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang mga kahirapan sa ating buhay. Pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang ating mga kabiguan sa buhay upang maging isang mature Christian. Maging isa kang ganap. At inaalaw ng Diyos, at pinahintulutan ng Diyos na maranasan na ikaw ay mabigo, na ikaw ay malumbay, dahil nais ng Diyos na maging malalim ang pagkakilala mo sa Kanya at maging malalim ang pananampalataya mo sa Kanya. Amen. Hallelujah. God wants us to know Him so much in the midst of any trials. Jonah preached God's message reluctantly. He probably did it out of sense of duty, not of love for God or love for the people of Nineveh. Amen. Nais ng Diyos na makilala natin siya sa gitna ng maraming pagsubok. Katulad ni Jonah, si Jonah ay nangaral ng salita ng Diyos, dinala niya ang salita ng Diyos sa Nineveh. Nag-atubili po siya. O marahil, dinala niya roon na out of sense of duty. Ibig sabihin, napipilitan lang siya. O now, not out of love for God or love for the people of Nineveh. Hindi dahil sa pag-ibig sa Diyos, hindi dahil sa pag-ibig sa tao. Kaya niya dinala yung salita ng Diyos. Sa ating buhay bilang mga tao, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya, in whatever capacity, let us examine our motives in serving Him. Amen. Ano bang kapasidad? Saliksikin natin ang ating motibo sa paglilingkod natin sa Diyos. Ano bang motibo meron ka? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Do we it reluctantly but out of sense of duty? Do we do it so that people will look up to us? Ginagawa ba natin ito? Naglilingkod tayo sa Diyos? Dahil lang parang tingalain tayo ng tao, hangaan tayo ng tao? Pulihin tayo ng tao? Ginagawa ba natin ito upang makuha natin yung pabor ng Diyos, yung reward? O ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang tao? Jonah was a prophet of God, yet he had so many obvious faults. We should not overly critical of the servants of God today if the leaders of our church or leaders of our fellowship are less than perfect. Huwag tayong masyadong mag-expect sa ating pastor. Magaling siya, magaling mangaral, mahusay manalita. Huwag tayong mag-expect o huwag tayong tumingin sa kahinaan ng isang pastor, ng isang spiritual advisor o leader, sapagkat meron din po siyang kahinaan katulad ni Jonah. Amen. Wala pong perfectong tao. Let us learn to pray for another. Matuto tayo magpanalangin natin ang iba. Alisin po natin ang inggit. Alisin po natin ang pagtaas ng ating sarili o itaas ang ating sarili. Iwasan po natin yan. Especially for our spiritual leaders. Kailangan ipanalangin natin yung ating pastor, yung ating mga manggagawa. Man, that we might all become more and more like Jesus Christ as we grow in the knowledge of love of our Lord. Amen? Huwag po tayong tumingin sa kahinaan ng isang tao, kundi panalangin po natin siya. Ano mang katangian meron siya, ano mang kakayanan meron siya sa pangangaral, patuloy po natin siyang ipanalangin. Si Pastor, patuloy po natin ipanalangin si Pastor Nel.
Hallelujah. Ang kanyang pamilya, Sister Rose, ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak. At ang bawat mananampalataya, ipanalangin natin, lalo-lalo na yung mga dumaraan sa matinding pagsubok. Although lahat tayo dumarating sa matinding pagsubok. At naway maging aral sa ating buhay ang propetang si Jonas. Magsilbing aral ito, huwag tayong maging duwag, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos, kung ano ang sinabi ng ating Panginoon, let us do it. Heartily. Nabukal sa ating puso. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise Jesus. Yes, Lord. Salamat sa napakinggan natin na salita ng Diyos. Tayo po lumukod, manalangin sa pagtatapos ng ating gawain sa araw na ito. Lord, maraming salamat, Lord, sa paggabay niyo po sa amin, Lord God. Bagamat na ibang setup po, Lord God, ang nangyari, Lord God, sa pag-celebrate, Lord God, ng anniversary ng church. Salamat pa rin, Lord God, at di po kayo nawala sa aming piling. Salamat, Lord God, patuloy niyo kaming ginabayan, pinatnubayan, Lord. Kasama namin kayong nag-celebrate, Lord God, sa pagbuo ng church na ito. Salamat, Lord God, sa napakinggan namin, Lord God, na salita ng Diyos. Naway kami maging katulad ni Jonas na kahit na nagkamali, hinarap namin ang pagkakamaling ito at muli kaming nagbalik loob sa inyo at ginawa, Lord God, sinunod ang inyong mga utos. Salamat, Lord God, at kayo'y mapagpatawad, Lord God, sa inyong mga anak. Salamat, Lord, sa pagligtas niyo po sa amin, Lord God. Salamat din, Lord God, na hindi niyo po kami pinabayaan. Bagamat kami nagkakasala, Lord God, hindi niyo kami pinababayaan, Lord God. Bagkus, kayo naroon, Lord God, na nandito sa aming mga tabi, Lord God, na walang sawa na nag-a-advise sa amin, Lord God, kung paano maging matuwid, kung paano maging ligtas. Salamat, Lord God, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord God, sa inyong pagmamahal, sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin. Bagamat kami, alam namin na kami hindi karapat-dapat sa pagmamahal na ito, ngunit binigay niyo pa rin po ito, Lord God. Selfless love, kung aming tatawagin. Salamat, Lord God. Walang katapusan, Lord God, ng aming pasasalamat sa inyo. Alam niyo po, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord God. Nakikilala niyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pinagdadaanan sa buhay, aming mga ugali, aming mga pagkakasala. Salamat, Lord God, at tanggap niyo po kami, Lord God. Salamat, Lord God, sa buhay na walang hanggan. At Lord, dalangin po namin, Lord God, na sa pagpapatuloy ng aming pag-celebrate, Lord God, sa anniversary ng church na Jesus the Only Way Family Church, naway patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan, Lord God, sa mga susunod pa pong araw, Lord God. Ang mga magsasalita, sila Pastor Neil, Pastor Vladimir, Pastor Jovi, Lord, patnubayan niyo po sila, Lord God. Kayo po ang siyang gumabay sa kanila, Lord God, upang kami mas matuto pa, Lord God, sa inyong mga salita. Kayo pong magbigay ng talino, kayo pong magbigay ng malaking pangunawa sa kanila, Lord God, upang sa gayoy
malid po nila kami, Lord God, upang lumago, Lord God, sa aming buhay Kristiyano. Dalayan ko rin po, Lord God, ang bawat ministry, Lord God, sa church pong ito, Lord God. Ang evangelism ministry, ang praise and worship ministry. Patnubayan niyo po ang bawat ministry, Lord God, na lumago pa, Lord God. Ang lahat po ng mga miyembro, pagpalain niyo po kami, Lord God, ng inyong pagpalang kami, Lord God. Ilayo niyo po kami, Lord God, sa kahit na anong karamdaman, Lord God. Alam po namin, Lord God, na kayo po ang siyang mapagpala, Lord God. Kayo po ang siyang tagapagpagaling, provide ng aming mga kakailanganin, Lord God. Naniniwala po kami, Lord God, sa inyong mabuting kalooban, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po ang bawat miyembro, Lord God, na lumago pa po, Lord God. At tulungan niyo po, Lord God, ang bawat isa na i-spread pa po, Lord God, ang inyong banal na salita upang sagay mas marami pa po, Lord God, na mga tulad namin na dating makasalanan ang siyang maligtas. Ito po ang aming samat dalangin sa tanging pangalan niyo lamang, Panginoong Hesus, noon, ngayon, at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.